1 chapter 4, verse 34 to 38. John chapter 4, verse 34 to 38. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban ng nagsugo sa akin at ang pagtupad sa kanyang ipinapagawa. Hindi ba sinasabi nyo na 4 na buwan pa bago ang anihan? Ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na. Tignan nyo ang mga taong dumarating, para silang mga pananim sa bukid na hinog na at pwede nang anihin. Kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. At ang mga taong inaani ninyo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang matutuwa ang nagtanim ng salita ng Diyos at ang nag-ani. Totoo ang kasabihang, iba ang nagtatanim at iba rin ang umaani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang nagtanim ng salita ng Diyos at kayo ang umaani ng kanilang pinaghirapan." Ito po ang salita ng Diyos. Manalangin tayo, Panginoon. Marami pong salamat sa umaga na to. Salamat, Panginoon, sa gathering ng iyong pamilya, our spiritual family, Lord God. Lord, this morning, pinapanalangin po namin na kaisahan mo kami, Lord, at bigyan mo kami ng revelation of your character, your purpose, and your mission. Hindi lang para sa amin individually, kundi para sa amin bilang isang church. Dalangin ko, Lord, na bawat isa sa amin dito, you give us the grace, Lord God, to see what you are already doing in the world, in our lives, in the lives of our friends and our families, in light with the mission. Panginoon, bigyan mo rin kami ng power, Lord God, and inspiration that as we learn from your word, Panginoon, hindi lang ito mananatili sa aming isipan at hindi lang ito mananatili sa aming emosyon, kundi, Lord, ito ay magbubunga ng mga action, fruitful action para sa kingdom mo. Kami na iyong mga niligtas mo kami ng may purpose. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen, amen. Palakpakan po natin si Lord. Yan. Bago tayo umupo, maaari mo bang batiin ang katabi mo? Yan. Kung wala kang katabi, sa likod na lang ng magandang umaga. And yan. Good morning and siguro huling beses na ako nang sasabihin, welcome sa ating 9 a.m. service. Yan, kasi next week ay magsisimula na ang ating nag-iisang Sunday service na 10 a.m. Okay. So, ito pong, for some of you, alam nyo na kasi in-announce na rin naman, for 2 weeks, ina-announce na natin yung pagbubuklod ng isa nating service, ay ng dalawa nating service na magiging isa ng 10 a.m. At ang very purpose, bakit natin pinagbuklod yung dalawang service natin sa umaga is para sa mission. Paano, di ba nga dapat mas marami kang ginagawa? Mas marami kang ginagawa, di ba dapat mas productive tignan yung dalawa yung service? Tama naman, Pero mas gusto kasi natin na mas magawa natin ang mission ni Lord in terms of going and making disciples. Nakakapag-disciple, nakakapag-share ng gospel sa ibang tao at natutulungan natin yung mga tao na magsumunod sa Panginoon. Yun kasi ang mission na pinag-uusapan natin for the last 4 weeks. Mission na binigay sa atin ng Ama, ng Diyos Ama. Remember, the week 1, pinag-usapan natin, kaya pala gustong abutin ng Diyos Ama ang buong mundo kasi sa pagmamahal niya sa sangkatauhan. For God so loved the world.
At nakita din natin on the second week ang sacrifice ng Panginoong Jesus. Ganon din sa pagmamahal at para ma-redeem ang mga taong nawawala, ang mga lost people at makakilala, makabalik sa relationship, sa original relationship at status sa Diyos. And pangatlong week, pinag-usapan natin yung power ni Holy Spirit. Kumbaga, ang kukumpleto. Diba? Yung Trinity ay talagang full force para sa mission, para sa buong mundo. At because of the empowering ng Holy Spirit, hindi natin kailangang magpakapagod at anong tawag dito? Mapapagod pa rin naman, pero hindi siya yung super, kala mo, ang tawag dito, yung sa sarili lang natin na lakas. Kasi kadalasan, pag sarili nating lakas at sarili nating effort, sa atin napupunta yung glory. Pero pag tayo ay nahirapan, tapos nag-move si Holy Spirit sa ginagawa natin, the glory goes to God. And so, this time, etong week na to, the last part ng ating series, pag-uusapan natin ang church. Yan. Ang recipient ng mission at ang mission force na ginagamit ng Panginoon, na ginagamit ng Diyos para i-advance ang kanyang mission dito sa lupa o dito sa earth. So, kanina, yun ang pinaka-purpose natin, bakit natin pinagbuklod yung Sunday service natin mula sa dalawa, isa. Kasi yung umaga natin, syempre, ilalagay natin para lahat tayo makareceive at pagdating sa hapon, tayo ay mula sa na-receive natin, tayo ay hahayo, anaks, at mag-disciple. Pwede nating i-meet yung mga kaibigan, kamag-anak natin para i-share sa kanila yung grace ni God, yung gospel ni Jesus, o kung ano man yung narinig natin, na-receive natin dito. Sa wakas, hindi na tayo magmamadali tuwing lunch, di ba? Kasi, o kaya pag katapos ng 9 a.m. service, and nakikita mo may mga paparating na, parang gusto mo nang, wala na, di ba? Wala nang, pero imagine, if hindi tayo nagmamadali, at pwede nating gamitin yung lunchtime para makapag-build ng totoong friendship, fellowship, discipleship, mas nagiging genuine, mas nagiging quality, at mas nagiging totoo yung ating pagdidisciple. Minsan nga may mga pagdidisciple o discipleship na nangyari na hindi lang 15 minutes. Kasi pag mabilis yung environment, parang nagiging mabilis or madalian na lang din lahat. Pero yun ang ayaw natin. Ang gusto natin, magpatuloy ang mission, ang pagdidisciple, pero genuine pa rin, masaya pa rin, family feels pa rin. Amen? Okay? Kahit medyo mahirap yung setup ng family culture dito kasi lahat tayo hindi natin maikot yung upuan. Di ba? Pero that's the purpose. And also, imagine, hindi naman natin siya kino-close for forever, pero isa rin tong opportunity para buksan yung sa mga maaring maka-attend ng hapon, lalong-lalo na yung mga young professional na may pasok hanggang umaga. O kaya, basta mga young professionals, ino-open natin by February 15, mga kapatid, i-open natin ang ating 2 p.m. Young Pro Outreach. Hindi siya service, outreach, gagamitin lang tong venue para nang sa gayon, magsimula na yung engagement natin sa mga young professional. So yun ang purpose, bakit natin pinagsama yung isang service sa 10 a.m. and all of us will talagang makakadaupang palad natin yung church family natin. Challenge question. Ilan po sa inyo dito, ilan sa church ang nakakakilala sa pangalan mo? Kilala ka by name? Meron naman, di ba? Mga 10. Sa 300 seating capacity, siguro mga 10, 20, ganyan. Ilan sa 20, alam nila yung birthday mo? Yung hindi mo pinost sa Facebook. Ilan sa 20, sa 20 na yon, 20 people na yon, yung pwede mong lapitan kapag ikaw ay nalulungkot at may problema. Meron naman, di ba? Pero, yun ang gusto nating mapalakas.
na maging isang church community, church family, spiritual family tayo so that makadaupang palad natin ang bawat isa, di ba? Palad sa palad. Okay? So, yan. And speaking of hindi nagmamadali ng lunch, may maano din natin talaga yung pagkain. Ma-cherish, 'di ba? Yung mga usapan tuwing pagkain, 'di ba? Talaga ano nangyari? Hindi naman chismis, ano. Pero tungkol lang sa kunwari ano yung reflection mo sa word, pwede kasing mangyari yung mga ganung usapan, mga malalalim at mga usapan na spiritual, lalong-lalo na kung magkakasamang kumain. Alright? And speaking of pagkain, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ilan po sa inyo gutom na? Okay? Makikita natin kung paano kinumpare ni Jesus yung mission na parang pagkain. Ilan po sa inyo, meron kayong pagkain na hindi pwedeng mawala o hindi pwedeng hindi mo makain sa loob ng isang linggo o isang araw? Hindi siya paborito, pero necessity mo siya. Di ba? Kanin, yan, pwede, kanin. Yung iba, kanin with bawang. Kung ako naman siguro, maaring kape. Ilan po sa inyo, mahilig kayo sa kape? Coffee lover din kayo. Yan. Okay? So, yung mga coffee lover, pag nagtaas yan ng kamay, nagpapalpitate pa yan. Ako. So, katulad ng pagkain, inihalin tulad ni Jesus yung kanyang mission sa food. Ganun siya kaimportante. Doon sa text na binasa natin, sige, sa Juan chapter 4 verse 34, simulan natin sa 34. Sinimulan, konting background lang. Ito yung kwento na si Jesus, na-meet niya yung Samaritan woman na nakatambay sa well at about to na mag-iigib. And preach ni Jesus yung gospel at kung sino siya, nagpakilala siya, namangha ngayon. Long story, make it short, namangha yung Samaritan woman at sabi niya, siguro ito na yung Messiah. Pinagkalat niya ngayon sa mga kababayan niya doon, sa barangay nila. Tapos, dahil kumalat na, gusto nilang magstay muna si Jesus doon sa lugar nila. And that's the short version of the story. And itong 34, meanwhile, habang si Jesus ay solo flight at yung mga disciples ay naghahanap ng pagkain at pagbalik nila, sinasabi nila kay Jesus, Jesus, Tom Goods na kami. Kain, sabi niya gano'n. Kailangan mo kumain kasi nga naman, marami din silang pinuntahan, marami silang ministry or mission work na ginawa. Then comes verse 34, sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagsunod, ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban na nagsugo sa akin at pagtupad sa kanyang ipinapagawa. Siyempre, obviously, ang sinasabi niya, si God the Father na nag-send sa kanya sa earth, ang kanyang pagkain daw ay yung mission niya. Busog na busog pala si Lord, ano? Kasi grabe yung mission niya eh. Lagi, araw-araw, walang sinasayang na pagkain. Walang sinasayang na pagkain si Lord. Walang sinasayang na oras para sa mission. In-equate ni Jesus yung pagkain, which is a basic need, food equals obedience sa mission. Obedience sa will o kalooban ng kanyang ama. Parang sinasabi niya na hindi puro kanin o tinapay lang yung bumubuhay sa akin, kundi ang pagsunod. Sounds familiar. Echoing, ito ay ini-echo niya sa Deuteronomy chapter 8, Old Testament, verse 3, na sinabi doon, hindi lamang nabubuhay ang tao sa Spanish bread, sa pandikoko, ano pa ba? Yung medyo social, yung may floss. Pizza. Hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Ama. Yun ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Ikino-quote niya yung, or ini-echo niya yung
dating matagal ng life principle ng mga Jewish people sa Old Testament, kino-quote niya dito. In fact, sinabi niya rin yon sa Matthew chapter 4. Sabi niya, man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Father. So, sinasabi niya na hindi lang tinapay yung nagbubuhay sa kanya, kundi ang misyon. Kasi ang misyon ni Jesus ay para niya ng pagkain. Ang pagkain niya ay ang kanyang misyon. Ano ba yung pagkain? Di ba ang pagkain nagbibigay lakas? Ilan po sa inyo ngayon kumain kayo kanina? Ang grateful ako sa wife ko kasi pagpunta namin dito, hindi kami kasi kumakain ng agahan. Kasi may pre-provide na si Tito Tony at Tita Ay na pandesal. Relax. Hindi, meron naman dyan. So, yung wife ko, siya nagpe-prepare ng kakain namin. So, dito, hindi ako, kumbaga, hindi ako gutom na nagpipreach. Yan. So, yung pagkain, nagbibigay ng lakas. Di ba? Ilan po sa inyo meron kayong kilala, pag gutom talagang di mo makausap? Galit, ganun. Lalo na pag antagal, no? Alam mo yung matagal sa order, matagal na order, kaya ganun antagal. Diba? Yung order naman niya, ihaw. Matagal talaga yun, di ba? So, nagbibigay lakas ang pagkain, nagbibigay buhay ang pagkain, at nagbibigay satisfaction. A sense of, busog na ako. Fulfilled. Okay na yung araw. Okay na yung breakfast time or lunch time or nakakapag-satisfy. Sinasabi ng Panginoong Jesus, ganun din ang misyon. Grabe yun, ano? Nagbibigay buhay, nagpapalakas, at nagbibigay ng sense of satisfaction, feeling of fulfillment. Sa nagbibigay buhay, alam natin na yung nutrients ng mga pagkain ng pwera na lang kung yan ay chichirya at combo ng soft drinks. Pero may sugar din, pampalakas. Di ba? Nagbibigay buhay at nagpapalakas. Ganun ang pagkain with all its nutrients at composition. Okay? Pag tinignan mo yung kakainin mo sa likod, di ba? Ano ba? Nutrition facts, zero lahat. Anong kinain mo? So, totoo na ang misyon, ganun din ang misyon, nagbibigay buhay. Sometimes ang mga tao, lalo na mga Kristiyano, minsan nawawalan tayo ng sense of parang inspiration or gana kapag hindi tayo kasali sa ginagawa ng Panginoon. Have you ever felt minsan, panay-attend ka na lang, simba uwi, pero nung nabigyan ka ng opportunity na mag-serve, di ba? Kunwari sa music, bumili ka ng sarili mong gitara. Wow. Kasi nagkaroon ka ng, sa wakas, meron na akong role na ipi-play, o kaya meron na akong ambag. Hindi ba ganun din kapag may mga gagawin na kailangan sa bahay? Sa mga kabataan, nung time ko kasi panay labas, pero lalo na nung hindi pa ako believer, kada Sunday general cleaning namin 'yan. Tapos kapag wala akong ambag na gawain, okay lang naman, lalabas na lang ako. Pero deep inside parang mamaya pag uwi ko yari ako. Kasi wala akong ambag. Pero nakakatulong 'yon para ma-build yung character ng isang kabataan tungkol sa gawaing bahay at responsibilidad. Ang taong nagkakaroon ng misyon ay nagkakaroon din ng sense of responsibility at inaako niya at natututunan niyang mag-mature sa buhay. In the same way, sense of fulfillment. Ang pagkain, tayo ay nabubusog, meron tayong sense of fulfillment, feeling satisfied. Di ba, kunwari kapag malungkot ka o masakit ngipin mo, kumain ka ng ice cream, satisfied. Ang mission, ganun din. Maraming tao, kapag walang sense of mission at panay ang overthink na nagli-lead sa analysis paralysis, walang nagagawa. Hence, for some, nagiging tambay. Minsan, mas stressed pa yung mga ganun.
Kasi alam nila, deep within their heart, they can do something. So when a person is given a sense of mission, siguro pati buong kalamnan niya gumagalaw. Pancreas niya gumagalaw. Hindi naman ganong level. Pero nagkakaroon siya ng buhay. Nagkakaroon siya ng gagawin. Finally. So ganun yung sinasabi ng Panginoon sa pagdating sa pagkain. Inihinalin tulad niya, sabi niya, ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban ng nagsugo sa akin at pagtupad sa kanyang ipinapagawa. Challenge ito sa mga disciples na kaharap niya. Sabi kasi nila, Lord, kain ka na. Ang pagkain ko ay ang pagtupad ng misyon. Sige, sa amin na lang to. Challenge ito sa mga disciples na sanay sa tradition, everyday routine na lang, sa Judaism culture nila, na makita nila na ang Panginoong Jesus laging on the go. Mission. Kasi hindi lang for the sake na, iba din naman kasi yung, yung parang, kailangan may magawa ako, kailangan may mapatunayan ako sa kanila. Hindi ganun si Jesus. Si Jesus, on the go, laging on a mission, because yun ang kanyang very purpose dito sa mundo, at yun ay nagbibigay sa kanya ng, katulad ng inihalin tulad niya sa pagkain, lakas, buhay at sense of fulfillment. Sa panahon ngayon, mahirap magkaroon palagi ng sense of mission. Why? Because ang daming distraction, ang daming feeling, parang seemingly nagbibigay ng sense of fulfillment. Are you here? Parang maraming pagkain yung soul natin. Marahil binge watching, o kaya marahil mga kung ano-ano na walang kabuluhan. At itong mga to ay nagsisilbing distraction. Kaya nung sinabi ito ng Panginoong Jesus, ganun kahalaga pala yung mission sa isang Kristiyano. Na kapag ang isang Kristiyano, kunwari sa Sunday service, uupo lang at uuwi, di ba ganun din sa sinehan? Ay, nasa sinehan pala tayo. Di ba ganun din sa sinehan? Uupo, uuwi. Walang mission. Pero iba tayo. Iba ang mga anak ng Diyos. Tayo ay nabubuhay, binubuhay din tayo ng mission, at tayo ay nabubuhay din para sa mission. Sabi pa ng Panginoon, verse 35, hindi ba sinasabi nyo na 4 na buwan pa bago ang anihan? Ang context ng sinasabi ni Jesus is ito yung regular routine or schedule ng pag-aani. Seasons of seedling, and ay yung pagtatanim, sowing and reaping. So sabi niya, 'di ba, alam nyo sa culture natin na ang mangga, kailan ang mangga? Meron na eh. May, summer. 'Di ba? Alam natin na doon pa yung anihan, doon pa yung kapanahunan, ay yung panahon nun. Pero ang sinasabi ni Jesus, parang ganun din, sinasabi nyo na ang anihan ay 4 na buwan pa. Pero sinasabi ko sa inyo, anihan na. Mag-ani na kayo, sabi niyang ganun. Anihan na. Parang kainan na. Anihin na natin yon. Tignan nyo ang mga taong dumarating. Para silang mga pananim sa bukid na hinog na at pwede nang anihin. So, ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, remember, galing ito sa context ng si Jesus gusto ng mga Samaritans na magstay sa kanila, sa lugar nila. At by the way, for context sake, ang Samaritans at ang mga lahi ni Jesus, ang Israelites versus Samaritans, yan po ay magkaaway na lahi for many centuries. Centuries, magkaaway na lahi. Imagine si Jesus talagang umupo sa may balon para intentionally puntahan yung Samaritan woman. At true enough, nung nalaman ng Samaritan woman na siya yung Messiah, pinagkalat niya sa maraming barangay, maraming kakilala niya,
at na-open yung gospel sa mga kaaway ng lahi ni Jesus. So sinasabi ni Jesus, anihan na! Anihan na! Kasi yung mga kaaway nating lahi, kaaway na lahi ng Hudyo, open na sila sa gospel. Tatanggapin na nila ang Panginoon. So sinasabi niya to sa mga disciples niya na sila yung mag-aani. So sabi niya, tignan nyo ang mga taong dumarating. Sila yon, yung mga taga-barangay 16. Sila yon, yung mga kabarangay kasama sa lugar ng Samaritan woman. Ang pag-aani o kultura sa Jewish culture ng pag-aani ay simbolo. It's a symbol. Most of the time, ginagamit nila itong symbol ng end times. Diba? Yung anihan. Sa Pilipinas, pag end times, paglalaba yung culture eh. Ihiwalay na ang dekolor sa puti. Sa kanila, pag-aani ang end times. At ginamit ni Jesus yon para simbolo din na malapit na dahil na buksan na ang gospel sa ibang lahi, hindi Israelite, Gentiles or other nations ito mga kapatid. Ibig sabihin, ang misyon ng Panginoon, hindi lang pang isang lahi, hindi lang pang isang tribo o isang language, hindi lang pang isang culture. Kasama pala ang ibang lahi, ibang kultura, ibang lengguwahe, at ibang nations. Walang boundaries pagdating sa mission ni Lord. Lahat pwedeng makasali. Lahat welcome. So first point I want to share is this. Can you flash na the first point? Ang mission ay urgent at essential. Tinaglish ko na kasi mahirap makuha sa Tagalog. Urgent at essential. Importante siya kasi para siyang pagkain at urgent siya kasi sabi ni Jesus, sabi nung iba, sa 4 na buwan pa yung anihan. Pero ngayon, sinasabi ko na sa inyo, mag-ani na kayo. Hindi ito optional. Pag sinabing optional, mga kapatid, ito yung mindset na, okay lang kahit di. Wala namang mawawala. Ilan po sa atin dito minsan nagkaroon na tayo ng mindset na ganun? Kaya na ng iba yan. Ako, pag di na busy. Optional. Ganun din sa pag-attend sa service. Sunday ngayon puyat kasi ako kagabi. Pwede siguro kahit sa ibang week na lang. Optional. Ilan po sa inyo dito, optional yung pagtulog? O pagtulog ba o ang pahinga, essential o optional? Ang pagkain ba, essential o optional? Okay. Sa Watsons, di ba? Ang dami essentials eh. Yung pagligo, optional, essential? Ay, optional. Ang lamig kasi ngayon eh. Di ba? Grabe yung hangin, yung tubig, di ba? Hindi kaya ng pakulo. Kapag ang mission ng Panginoon ay nagiging optional sa mga Kristiyano, sa generation ngayon, in the next generation, mga kapatid, hindi na to importante. Kasi optional ngayon, unimportant na next few years. Kaya tayong present generation, it is our duty and it is our call sa atin ni Lord na lagi itong essential. Ang mission ng Lord, essential, importante. Katulad ng paano siya dinescribe ng Panginoong Hesus, nakakapagbigay lakas, nakakapagbigay buhay, nakakapagbigay satisfaction. At katulad ng kanyang context, ang pagmimission niya ay hindi lang para sa mga kamukha niya na Jewish, kundi kahit sa ibang lahi. At ganun din yung inatas sa atin, na-receive natin. Imagine mo kung para lang sa mga Jewish ang gospel at ang kingdom of God. Eh di wala sana tayo ngayon. Hindi tayo matangos eh. Hindi tayo mamula-mula, mamitim-mitim yung iba sa atin. Pango yung iba sa atin. Ibang lahi kasi tayo. Okay, yun lang yun. No discrimination. Pero ibang lahi kasi tayo. Pero nagbukas sa atin ang gospel.
at sa iba pang lahi. Kaya tayo nandito ngayon. And the same gospel na nag-open sa atin, i-open din natin sa iba. First to our families and then sa ibang kultura, ibang lengguwahe. Kaya naman, ipa-plug in ko na rin, nalusot pa. Yung pinagpe-pray natin kanina na youth, ano ba yun? Campus Con, meron yung kabuuan na Go Conference ng Every Nation. At ang Every Nation, yan ang ating umbrella pagdating sa family of churches na kung saan ang mission natin, katulad ng sinabi ni Jesus, go and make disciples of all nations. Kaya every nation, bawat bansa, abot ng gospel. Itong Go Conference na to, gaganapin ito mga kapatid sa March 18 hanggang 20. 3 days conference. Imagine, world conference to mga kapatid. Ibig sabihin, lahat ng lahi, every nation represented, nandito sa, saan ba yun? Manila, sa MOA. SMX, MOA. Imagine the world in one room. In one room. Ubus English mo. Pero puno yung puso mo. Di ba? Imagine the world in one room. It's like a family reunion ng 81 nations na kung saan merong mga kapatid natin sa every nation. Ang larger scale nito, syempre yung heaven na lahat ng Kristiyano at nanampalataya sa Panginoon nasa isang lugar, ando ng presensya ng Diyos. Imagine ang 3 days na magkakasama lahat ng mananampalataya na ang mission ay go and make disciples of all nations. So, last 2 months na lang. 2 months na lang at magaganap na yung ating World Conference o Go Conference. Every Nation Go Conference. So, I think it costs 4,500 for 3 days, 5 session para sa ating spirituality at family reunion. Ano ba yung maibabayad natin para sa spirituality natin kumpara sa magiging natin sa spirituality natin? So, kung yun ay mag-i-inspire sa atin to live life to the full, kung yun ay mag-i-inspire sa atin to go on the mission of God, to do the mission, nagbibigay lakas, nagbibigay buhay, at nagbibigay satisfaction, it's more than sulit. Tagalog na Taglish na Taglish. So, ang mission, again, hindi ito optional. Ito ay essential at urgent. Urgent dahil lumilipas ang panahon. Di ba? Umiikot ang mundo. Ang mission ay urgent dahil hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari kinabukasan. Ilan po sa inyo alam nyo na yung mangyari kinabukasan? Yes, coach. Yes, pastor. Bibili ako ng ulam. Bibili ako ng agahan. Hindi yon. Ang ibig ko sabihin, yung urgency ng pag-evangelize, pagdi-disciple, hindi kasi natin alam yung future. Pwedeng maraming mangyari. Nung nagka-pandemic pa nga lang eh. Hindi na natin alam. Pero nagkaroon din yung mga Kristiyano ng sense of urgency. Ganon din sa atin mga kapatid. Pastor, tanong lang. Kasi minsan pag may namimit ako, parang sa tingin ko pag lalapitan ko ba siya, tawa siya ng tawa, ganun, parang di pa siya ready. Paano ba malalaman kapag ready ng isang tao para sa gospel? Anybody? Paano ba malalaman? Kasi parang tawa siya ng tawa. Hindi siya nakikinig, parang di pa siya ready. Malalaman natin kapag ang isang tao ay ready na, kapag na-preach na natin yung gospel. Pag ni-reject, edi hindi ready. Hindi natin malalaman kung ready na, kung hindi tayo pupunta doon at gagawin natin. Amen? Madalas kasi sa atin, bukod sa fear na nagtutulak sa atin papalayo sa pagdi-disciple, minsan meron tayong mindset na parang hindi pa siya ready. Talaga, sino bang nakakaalam ng ready? Si Lord lang ang nagsasabi. Si Lord lang ang nakakaalam kung ready na. Siya lang nagsasabi na ready ng anihin yan. Pero tayo, wala tayong clue. That's why we go to where they are and preach the gospel and make disciples.
Yung kapatid mo, yung pamilya mo, yung nanay, tatay mo, yung mga kamag-anak, ay hindi pa rin sila ready, panay sila party. Iyon na nga eh. Ba't kaya sila laging gusto magkakasama? Mahina ba sila pag mag-isa? May problema ba silang ayaw nila i-share o gusto nila i-share? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Hindi natin malalaman kung hindi natin pupuntahan. Second point I want to make, papunta sa verse 36, ang magkakasama sa mission ay magkakasama din sa celebration. Naks, it's time to celebrate. Ginamit ko talaga tong English word na to for celebration. Bakit ko nasabi yon? Verse 36, kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Yehey! Lahat ng, parang sila mga disciples, lahat ng tumutulong sa pagmimission ni Jesus, tatanggap sila ng gantimpala mula sa Diyos. At ang mga taong inani ninyo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ilan po sa inyo natutuwa kayo kapag may isa tao, naka-close mo, tumanggap sa Panginoon? Ka-close mo. Kilala mo siya yung buhay niya talaga dati, talagang barumbado, walang tinatab, maangas, o kaya parang hindi na tumaabot ni Lord. Ikaw pa nag-judge, no? So, pero tumanggap sa Panginoon. Di ba nakakatuwang isipin? Grabe Lord, iba talaga yung power mo. Akala ko, hindi na ito masisave. Akala ko, hindi na ito in-invite ko lang, sabi ko lang, may libreng pagkain. Sinuko niya yung buhay niya sa Panginoon. Di ba nakakatuwang isipin? Ano pa kung marami? Sabi nga ng Bible din, kapag may isang soul na sinurrender niya yung buhay niya sa Panginoon, nagpa-party-party sa heaven. Sabi ng mga angel, nakaabang, noon tatanggapin na ng Panginoon. Party-party. Natutuwa sila ay nagsiselebrate. Ganon din yung mga tumutulong o gumagawa ng mission work. Sabi ni Jesus, kaya magkasamang matutuwa ang nagtanim ng salita ng Diyos at ang nag-ani. Para yang isang troop sa army. Ang isang troop sa army, iba-iba yan ng role. Merong sniper, merong scout, merong infantry, medic. Pero lahat, iisa sila ng goal, ang magawa ang mission, whatever their mission is. So, hindi pwede sabihin nung sniper na ako naman tumira, ikaw nagpapagaling ka lang, wala kang ambag. Yung panalo nila, lahat yun panalo nila. Yung accomplishment ng mission, lahat yun satisfaction nila. Hindi ba ganun din sa mga team sports? Sa basketball, may center, may point guard, may 2, 3, may shooter, ganon, may power forward, small forward. Iba-iba sila ng role. Parang yung nagtanim at saka yung nag-ani. Iba-iba sila ng role, pero sa huli ng victory, ng panalo, ng championship, iisa lang sila ng sineselebrate. Magkakasama sila sa mission, magkakasama din sila sa celebration. Ganon din tayo mga kapatid. Ano man yung ginagawa nating mission work sa Life Novaliches, ano man yung tagumpay ng isa, tagumpay nating lahat yon. Maliit man o malaki, sineselebrate natin yon. Yung kapatid mo na dala mo dito, imposibleng walang kumausap sa kanya. Kasi kung wala, ikaw na lang natitira. Pero meron. Kasi natutuwa ang bawat isa na merong soul, which is the mission and the victory na nagbalik loob sa Panginoon. Iba-iba man tayo ng role, iisa lang ang ating goal. Kaya ang mga magkakasama sa mission ay magkakasama din sa celebration. Tama na yung solo flight na sarili mong hustle, sarili mong tuwa, ikaw lang din mag-isa. Sa church ng Life Novaliches sa atin, ang bawat panalo ng bawat isa, panalo ng lahat. Amen? Ano man yan man ay pagsiserve, yan man ay milestone sa buhay, kaya pag may nag-birthday, lahat tayo punta doon. Hindi, biro lang.
yan man ay kasal, yan man ay pagdi-disciple, yan man ay na-reach out na kumpanya, yan man ay pamilyang na-save, isang batalyon silang pumunta dito, lahat yan panalo nating lahat. Okay? Sine-celebrate natin yan. And ultimately, na-honor ang Panginoon natin. Lastly, ang mission ng church ay nakabatay sa finished work ni Jesus. Ang mission work ng church ay nakabatay sa finished work ni Jesus. Sabi kasi ni Jesus sa verse 37 and 38. Sige, sa 37 muna tayo. Totoo ang kasabihan. Ito, general principle ng kanilang farming industry sa Jewish culture. Iba ang nagtanim at iba rin ang umaani. Nung ni-research ko to, totoo palang kultura nila na iba yung nagtanim, iba din yung umaani. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi yung farmer, siya yung nagtanim, siya yung nag-araro, siya yung gumawa ng hard work. At ibig sabihin ng iba yung umaani, mga kapitbahay yan. Totoo. Sa isang vineyard, yung fruitfulness ng vineyard na yon, hindi lang yung farmer yung umaani, pati mga kapitbahay. Nakikiani. Kasi ang dami. Ang dami. Sobrang fruitful ng isang taniman. So, sa kultura nila, iba ang nagtanim, iba rin ang umaani. May mga nakikiani. At okay lang yon. Sa mata ng Panginoong Jesus, okay lang yon. Kasi, verse 38, sinugo ko kayo upang anihin ang hindi nyo itinanim. Sinasabi niya ito sa mga disciples. Iba ang nagtanim ng salita ng Diyos at kayo ang umaani ng kanilang pinaghirapan. He's talking about their forefathers in the Old Testament. Abraham, Moses, Joseph, Isaac, yung mga heroes of faith nila na talagang faithful na sumunod at binigay ang buhay sa Diyos at maraming bansa yung na-impluensyahan. Di ba nga si Abraham, tinawag na father of many nations? Ibig sabihin, kahit yung mga ibang lahi, Samaritan people, galing siya sa lahi ni Abraham na sumusunod at naniniwala sa Diyos, kay Yahweh. So inaani at aanihin ng mga disciples itong pagtanggap ng mga Samaritan people sa gospel. Ikatutuwa nila yon, isi-celebrate nila yon. Proud sila na kasama na sa pamilya ng Diyos yung dati nilang kaaway. Ganon din tayo. Ganon din ang church. Ang mission work ng church ay nakabatay ultimately, hindi lang sa mga Old Testament heroes, kundi sa finished work. Kasi ang finished work ni Jesus, ang cross, ang ultimate work, ang ultimate mission work sa buong mundo. Kasi hindi lang ito para sa sambayanan, hindi lang to para sa ibang lahi, hindi lang to salvation ng sangkatauhan, panalo din ito sa mga kaaway. Victory din ang finished work ni Jesus sa mga kaaway. So, sabi ni Jesus, iba ang nagtanim o naghirap at ang mga disciple ang aani. Ganon din sa atin, mga kapatid. Ibig sabihin nito, yung mahirap na part, yung mahirap na trabaho, finished work, tapos na. Tinapos na ng Panginoon. At tayong mga aani, mga kapitbahay, nakikiani, tayo yung nagre-reap ng harvest. Harvest. Once na i-preach natin yung gospel, i-disciple natin sila, tayo yung natutuwa. Natutuwa naman tayo, di ba? Meron bang hindi natutuwa? Ano ba yan? Nasave yung kaaway ko. Sige mo, pataas-taas pa sa worship. Ayaw ba natin yun? Na meron ng opportunity para mabago yung tao. At ito yung maganda. Dahil nakabatay ang mission work natin sa finished work ni Jesus, tell you what,
kapag tayo ay nag-preach ng gospel, maliit man o malaki yung bunga, panalo din yun. Walang tapon. Kasi we are working, the mission work, we are working from victory, not for victory. Anong ibig sabihin nun? Hindi tayo nagpapagal, hindi tayo nagpapakahirap para maka-earn ng mission points. We do it out of love, out of, nanalo na kasi si Lord kinakalat lang namin. Ilan po sa inyo kilala nyo si Manny Pacquiao? Baka naman, di ba? Si Manny Pacquiao, lahat ng laban niyan, buong Pilipinas, hindi naman lahat, pero karamihan sa laban niyan, buong Pilipinas holiday. Buong Pilipinas parang tumitigil sa mga ginagawa nila. Kahit terorista pa titigil sa ginagawa niya Ganon kalakas yung parang champ o victory niya ni Manny Pacquiao para sa buong Pilipinas. In fact, if not all, most of Filipinos take pride na kalahi nila si Manny Pacquiao. Kalahin natin si Manny Pacquiao. Lalo na siguro yung mga anak niya, no? Si Manny Pacquiao na nag-won ng more than 5, 8, 9, 10 championship titles sa buong mundo, international. Kinikilala tayo bilang kalahi niya. At hindi naman sa larangan ng sports lang muna. Sa larangan ng sports. So, hindi ba nakakatuwang isipin na yung ginawa niya, in which we take pride on, pwede rin natin yung gawing platform na, kalahin namin yun, si Manny Pacquiao. Nakabatay tayo sa kanyang ginawa. Ano lang yun, sports lang yun Iba tong ginawa ni Jesus. Ang kanyang finished work, ang ating batayan para ipagpatuloy, ipalago, dalhin kung saan-saan, i-preach kung kani-kanino ang mission ng Panginoon. So, yung ating mission work, hindi yon anong tawag dito? Sarili lang natin. Hindi natin kailangang, alam mo yun, parang mag-imbento ng sarili nating mission. Meron na. In fact, tapos na. Sumasakay lang tayo sa flow nito. Sumasakay lang tayo sa ginagawa na ni Lord sa buhay ng mga taong gusto nating abutin. Last week, pinag-pray natin yung mga tao na yun. Lord, bigyan mo nga ako ng isang tao, pangalan, na meron ka ng ginagawa sa kanya, sasakyan ko na lang yung ginagawa mo. And marami sa atin, tinatawag tayo ng Panginoon for a mission. Maaring sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, yung mga batchmates natin nung high school, mga classmates natin nung college, sila na mga hindi pa mananampalataya, meron nang ginagawa si Lord sa buhay nila at tayo ay in the act of pag-aani. Susunduin natin sila pabalik sa presensya ng Diyos. Kaya tayo may service at kaya tayo maraming bakanting upuan. Kasi para sa kanila yan. Katulad na sinabi ni Jesus, anihan na. Punta tayo sa field, sa mission field, so that makita natin that the harvest is plentiful, the field is white or ripe for harvest. So, ang church natin, ano ba yung, Pastor, lagi ka na lang mission. Ano ba yung mission natin? For 4 weeks, pag-usapan natin yung mission natin. Ano ba yung mission natin? Mission ba natin na magtayo ng maraming cinema? Mission ba natin na pagandahin lang ito? Ano ba yung mission natin? I wanna end with this. Ang mission natin, para 1 page po tayong lahat, ang mission natin ay nanggaling din sa kino-mission ni Jesus sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga tagasunod. At yun ay ang go and make disciples of all nations. Of all nations. Ibig sabihin, tayo, pag sinabing go, aalis tayo sa comfort zone natin o kung saan man tayo nandoon
aalis tayo at pupuntahan natin itong mga lugar, itong mga tao na to para maging disciple sila ng Panginoon. Yun ang mission natin. At hindi lang para sa, eventually lalaki din yung scale. Siguro sa simula, sa pamilya, sa kabarangay, and eventually sa nations. Mahalaga sa atin ang nations at ibang lahi kasi mahal din sila ng Panginoon. Mahal din sila ng Diyos. Katulad ng pag-abot niya sa Samaritan woman na kaaway ng lahi ng mga Israelites, hindi malayo yun sa Panginoon. Ginagamit tayong kamay at paa ni Jesus, para tayong kamay at paa ni Jesus, para umabot sa mga taong ito. And as we end, can we all stand and we will pray for the mission of God for our church. Na magawa natin, na para talaga natin itong pagkain kasi dito tayo nabubuhay. Yung mga relationships na ibibuild natin, friendships na mabubuo dahil magiging common ground natin ang Panginoong Jesus. Common foundation ng relationship natin ang Panginoong Jesus. Kaya natutuwa ako na magkakaroon tayo ng mas maraming time para makapag-disciple tuwing hapon ng Sunday. Marami kasing tao mga kapatid, Sunday lang talaga sila available. Busy na ang mundo ngayon eh. At itong mall na ito ay pinupuntahan ng maraming tao. Maraming tao na lost, maraming tao na naghahanap ng sagot sa mga tanong nila sa buhay. Naghahanap ng direksyon. Ano na ba yung gagawin ko ngayong 2026? Naghahanap ng inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Nandyan lang sila. Kailangan lang natin silang abutin. Tayo, nakaupo, komportable, nakikinig ng Word of God, naiintindihan natin at ina-apply natin sa buhay natin. And yung buhay natin nababago. Amen? Pero paano sila? Paano yung mga tao na yun? The heart of Jesus, when after, a few verses after nito, nung nagsilapit na sa kanya yung mga kapitbahay ng Samaritan woman, kamag-anak ng Samaritan woman, dito niya na binanggit yung, dito na dinescribe ng disciple yung compassion ni Jesus. Sabi nila, when Jesus saw the crowd, he had compassion on them because they are like sheep without shepherd. They don't know what to do with their life. They don't know where to go. But for us, who knows Jesus, who experienced Jesus, na-encounter natin si Jesus, nare-refresh tayo sa mga salita ni Jesus, mga tinuturo ni Jesus, nagbabago, nagkakaroon ng progress yung buhay natin dahil sa salita ni Jesus. It's time for us to go. It's time for us to give a great value, malaking pagpapahalaga sa mission ni God. Tama na yung lagi lang tayo nakaupo. May mga panahon na ganun, pero hindi naman maganda kung lagi na lang tayong pa-receive ng pa-receive. Sabi nga ni Lord, di ba, it's more blessed to give than to receive. This time forth, our mission is moving forward. Ang mission natin ay pa-advance, hindi pa upo. Pa-go and make disciples. Natutuwa akong isipin na yung mission natin, yung mission ni Lord para sa ating church, inopen na rin ni Lord sa ibang nation. Nagkaroon ng opportunity ang ating senior pastor, si Pastor Tim, na maka-help out, makatulong sa mission na gagawin ng ating Every Nation Church sa Palau. Sa Palau. Not so much of a detail, pero ang Palau, kaya din konti lang yung detail kasi hindi siya masyadong sikat na nation. Maliit lang. For about 20,000 population. Mas marami pa yung Quezon City. Pero, mahal din sila ng Diyos. At kaya isinisend ng Panginoon ang ating senior pastor, si Pastor Tim,
para magpunta sa Palau and do the mission work of God. At bilang isang church, isi-send out natin siya. Nandito po ba si Pastor Tim? Pastor Tim, are you here? Wala pa, okay. Wala pa ba? Later na lang, no? Siguro sa 11 a.m. Pero we will pray for him very quickly, and also we will close in prayer after praying for him. Nang sa gayon, bilang isang church, sama-sama tayo. Kasi sabi nga kanina, ang magkakasama sa misyon, magkakasama sa celebration. Sige, pag-pray natin. Panginoon, salamat po sa word mo. Lord, pinagpe-pray po namin si Pastor Tim na maya-maya magpipreach din sa 11 a.m. service. Panginoon, pinagpe-pray namin yung mission niya sa Palau. Lord, kaisa kami doon at natutuwa kami. Dahil, sino ba kami para isali mo? Pwede kami saling kit-kit na lang, Lord. Pero binibigyan mo kami ng opportunity para magkaroon ng buhay, magkaroon ng lakas, magkaroon ng sense of satisfaction when we are fulfilling your mission. True enough, Panginoon, meron kaming sari-sariling mission sa buhay. Pero dahil sa church mo, dahil sa Holy Spirit na pinagbuklod-buklod mo, Lord, nagiging isa ang aming direksyon. At yon ang ipakalat ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay at buhay na walang hanggan sa maraming tao, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Who knows, Lord? Maybe not this time, pero maybe other year. But we have faith na gagamitin mo kami sa pag-advance ng iyong kingdom. Sa ngayon, Panginoon, magiging faithful po kami sa mission field sa harap ng bahay namin. Sa mission field sa mga reunion at gatherings namin. Sa mission field na kung saan mo kami pinagtatrabaho at pinag-aaral. Magiging faithful po kami doon. Panginoon, salamat. At bigyan mo kami, Lord God, ng kapangyarihan na everywhere we go, everywhere our foot step onto, Lord God, kami ay secured. Na yun ay tinapos mo na, finish work mo na yun, all we have to do is go and reap the harvest. Salamat, Lord. And salamat din, Panginoon, sa aming church, Life Novaliches, that we continue to come together in one purpose, in unity, all for the mission of God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. This is your church. Let's worship God again and again.